Mga kapatid sa pananampalataya, bago natin talakayin ang paksa ng ating khutbah, isa munang importanteng paalala. Kapag ang imam ay nagkukhutbah araw ng Biyernes at nagsalita ka sa katabi mo, nagchismis ka, nagmarites ka, nagbatian kayo ng assalamu alaikum, wala na kayong sambayan, invalid na inyong salah. Kapag ang imam ay nakatayo na nagkukhutbah ng araw ng Biyernes, haram sa makmum ang mag-utos ng mabuti at haram sa makmum ang magbawal ng masama. Halimbawa, may katabi ka na maingay at sinita mo, halimbawa anak mo o kaya katabi mo, kaibigan na nag-iingay at sinabihan mo, huwag kang maingay. Ikaw na sumita, wala ka na ring salah. Wala ka na ring salatul Jum'ah, Friday prayer. Ang sambayang mo, salatul Duhur. Wala ka ng sambayang. Bilang katibayan, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng pagbabawal. Anya, idza qulta li sahibika ansit yawm al-jum'ati wal imam yakhutub faqad lagaw. Kapag sinabi mo sa katabi mo na huwag kang maingay sa Biyernes habang nagkukhutbah ang imam, pinawalang saysay mo ang iyong sambayang. Wala ka ng Friday prayer. Ganon din mga kapatid sa pananampalataya ang mga nagte-text-text, nagbabrowse ng cellphone, naggi-games, nanonood ng YouTube, TikTok habang nagkukhutbah ang imam, o kaya kinakamirahan mo ang imam. Dahil ang intention mo para ipang-share mo rin at marami ang makinabang sa khutbah. Kung gusto mo na huwag masira ang iyong prayer, kung gusto mong kamerahan ng imam, magdala ka rin ng camera stand. Itayo mo ang camera sa camera stand. Pagtatayo ng imam para magkhutbah, i-on mo ang camera at huwag mo nang hahawakan ng camera hanggat hindi natapos ang khutbah dahil sira na ang iyong salah. Kapag kinakamirahan mo ang imam, pagkatapos kinakamirahan mo ang jamaah, pagkatapos kinakamirahan mo ang sarili mo, nagsisilpi-silpi ka, wala ka ng salah. Mga sister, kapag kayo nagsasalamin-salamin habang nagkukhutbah ang imam, wala na kayong salah. Nagbatian ng assalamu alaikum, wala na rin kayong salah. Kapag binati ka ng assalamu alaikum, huwag mong sagutin. Pero pagkatapos ng sambayang, hanapin mo at sabihan mo, brother, sister, wa alaikumussalam wa rahmatullah. Hindi kita sinagot kanina, masisirang prayer pag nagsalita ka na nagkukhutbah ang imam. Katibayan na kapag nagte-text ka, sira na ang prayer mo. Sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى. Sino man ang humawak-hawak sa bato, humipo-hipo sa bato, pinawalang saysay ang kanyang sambayan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ingatan ninyo ang inyong mga sala, baka mawalan ng saysay dahilan sa chismis, dahil sa cellphone, dahil sa text-text. Ang paksa ng ating khutbah ay ang 4 na shirk sa New Year celebration. Marami ang mga Muslim na gumawa ng shirk ng katatapos lang na Christmas kahapon
December 25. Maraming Muslim ang gumawa ng shirk. Ngunit, mas higit na marami ang mga Muslim na gagawa ng shirk sa New Year. Isa-isain natin ang mga shirk sa New Year. Number 1. Bilog-bilog. Ang mga kufar, ang mga musyrikun, namamalengke, iniipon nilang mga bilog-bilog, kahit anong bilog, pagkain na bilog, prutas, hindi prutas, makain, hindi makain, basta bilog-bilog, uuwi sa bahay, ilalagay sa hapagkainan, isasalubong sa pagputok ng unang segundo ng pagpasok ng January 1, sa kanilang pagpapaniwala na ang mga bilog-bilog ay pampaswerte. At naniwala kang Muslim, naniwala kang Maranao, Tausug, Maguindanao, Yakan, Basilan, Balik Islam, mga naniniwala, kaya gumagasta dahil naniniwala. Hindi mo gagastuhin yung pera mo kung hindi ka naniniwala. Nananalig sila na ang mga bilog-bilog, mansanas, mangga, itlog, orange ay may power. Napantayan ang kapangyarihan ng Allah. Kapag ikaw ay naniniwala, nananalig na ang mga bilog-bilog ay may kapangyarihan para pantayan ang kapangyarihan ng Allah, kung ang itinakda sa'yo ng Allah nitong isang buong taon ay kahirapan ay kayang baguhin ng bilog-bilog, nakagawa ka ng syirkul akbar. Kapatid sa pananampalataya, iyan ang pakaingatan nating mabuti. Walang anumang bilog ang kaya niyang baguhin anong itinakda ng Allah. Sinabi mismo ng Panginoong Allah, Ba'da, a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Anumang bilog-bilog, tingnan ninyo pagdating ng December 31. December 31, alas 4 ng hapon, pumunta ka ng palengke. Wala kang makitang bilog-bilog, na-wipe out, nabenta lahat. Naniniwala ang mga Pinoy, at ganun din ang mga Muslim, sa bilog-bilog, pampaswerte daw. Wala ka na makitang bilog-bilog sa palengke, ubos. Naniniwala ang mga tao, ang tagal nang binibilog ang inyong mga ulo at nagpapabilog pa rin kayo. Kung totoo, halimbawa, na pampaswerte, di sana yumaman na ang mga Pinoy pagkatapos ng New Year dahil ang daming bubili ng bilog-bilog. Wala pa rin pagbabago. Kung mahirap ka pa rin, hindi pa rin nagbabago. Ang yumayaman ang mga negosyante na nagbebenta ng bilog-bilog. Binibilog nila mga utak ninyo, hindi kayang baguhin ng anumang bilog-bilog ang kapahamakan na itinakda ng Allah para sa iyo sa taon na ito. Hindi kayang baguhin ng bilog-bilog. Sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung binas natin na aya, malapit-lapit na pagkahulugan, walang kapahamakan na dumarating sa daigdig o sa inyong mga sarili maliban sa nakasulat sa aklat ng kahatulan. Bago pa man namin yun isinaganap, katotohanan, yan ay madali para sa Allah. Therefore, mga kapatid sa pananampalataya, wag na kayong mabilog, wag na kayong mabuyo ng mga kufar at mga musrikon na mangungumpra ka rin ng bilog-bilog. Iuuwi mo sa bahay at isasalubong mo sa 12 midnight sa paniniwala na suswertehin ka, nakagawa ka ng syirkul akbar. Parang katulad yan ng anting-anting. Alam niyo ang anting-anting? Kapag ikaw na Muslim, naniniwala sa anting-anting at mayroong kang anting-anting, marami ang anting-anting, nalulukuhin ka, dadayain ka ni Satanas. Hindi ka tatabla ng bala, kukubiran ka ni Satanas sa paintulot ng Allah.
dahilan sa hindi ka napahamak sa anting-anting mo, lalo kang maniniwala kay Satanas. At kapag namatay ka sa paniniwala mo na ang nagtatanggol sa iyo, yang anting-anting mo, namatay ka na musyrik. Sino man ang nag-anting-anting, sa bandang dulo, tatalikdan ka rin ni Satanas, mamamatay ka rin sa bala. Marami ang may anting-anting na hindi tinatabla ng bala, pero sa dulo ng buhay nila, tinablan din dahil pinabayaan ni Satanas. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ang mga bagay na binibigyan ng kapangyarihan, huwag kayo maniniwala, tulad ng New Year. Number 2 na share sa New Year. Paghahanda ng masasarap na pagkain. Mamimili si Mister kasama si Mrs. Muslim, Muslim. Nahawaan. Sabi ng Maranao, piya nga sasaraban. Gaya man ito problema ang Muslim, migra mababaling ka sa kasyuda na parakatan. Pagkasaraban ka. Nahawaan. Piya nga sasaraban. Mamimili si Maranao, Tausug, Maguindanao, Yakan, Basilan. Mamimili sa palengke ng mga masasarap na pagkain at lulutuin. Hindi para hapunan. Walang problema kung panghapunan. Okay lang. Pero, lulutuin. Ilalagay sa hapagkainan. Bubuklatin 12 midnight. Pagputok ng unang segundo, ng alas 12, ng pagpasok ng bagong taon, bubuklatin ang mga masasarap na pagkain. Dahil ang paniniwala ng mga kufar at mga musyrikun, na siyang naniwala na rin ng mga Muslim, ay pampasagana raw ng buhay, pampaswerte raw, pampayaman. Buong isang taon daw masagana ang buhay mo kapag isinalubong mo sa bagong taon ng mga pansit, fried chicken, randang, piyar na badak, piyar na manok. Allahu Akbar. Kapatid sa pananampalataya, walang katotohanan ang mga ito, ngunit kapag naniwala ka sa pamahiin, ang pinaka-bottom line ng khutbah natin ay pamahiin, superstition. Kapag naniwala ka sa pamahiin, ano bang pamahiin natin sa inyo? Sa tayo ng mga Maranao, anong pamahiin natin? Maraming naniniwala nito. Kapag lalabas ka ng bahay, ay tumulog ang butiki sa harap mo. Oops! Huwag ka munang tumuloy. May nag-aabang sa'yo na kapahamakan. Kapag ang butiki tumunog sa likod mo, bilisan mo, naghihintay ang swerte. Ha? Anong kinalaman ng butiki? Kapag alis ka ng... Ito nangyayari ito hanggang ngayon. Kapag alis ka ng bahay na may humatsing sa harapan mo, oops, hinto ka muna, huwag ka munang lumabas. May masamang mangyayari sa'yo. Pag humatsing sa likod, bilisan mo. May naghihintay na swerte. Ang tawag rito, pamahiin. At pati na mga may grado, mga doctorate, mga masteral degree, mga engineer, naniwala sa pamahiin. Anong katibayan? Numero 13, ay malas daw. Tingnan ninyo lahat ng building sa Metro Manila. Wala kang makitang floor number 13. Mula 12, 14 kaagad. Yung 14, 13 yun. Nag-jump. Walang floor 13. May mga pinag-aralan, mga engineer yan, mga architect, mga doctorate yan, naniniwala sa kapangyarihan ng numero 13. Binigyan niya ng kapangyarihan ng isang bagay, katulad ng pagkain, fried chicken, binigyan mo ng power, pansit, binigyan mo ng power. Ano ang power ng pansit? Para humaba ang buhay mo, pansit yan gawa sa harina. Allahu Akbar. Anong magagawa ng harina para pabay ng buhay mo? Ngunit naniwala ka, Maranao. Naniwala ka, Tausug. Kaya ka gumagasto eh. Bumibili ka ng mga masasarap niluluto at bubuklatin. Kapatid sa pananampalataya, ito ang tandaan ninyo. Darating ang December 31 at isasalubong ninyo sa New Year masasarap na pagkain dahil naniniwala ka na ang masasarap na pagkain may power baguhin ang itinakda sa iyo ng Allah. Nakagawa ka ng Shirkul Akbar. Pinagpantay mo ang fried chicken sa power ng Allah at doon ka namatay. Halimbawa, doon ka namatay. Doon ka inabutan ng stroke. Doon ka inabutan ng heart attack. Habang lami-lami, kumakain kayo. Kaharap niyo masarap na pagkain na pansalubong sa unang putok ng January 1.
Anong mangyayari sa'yo? Basa. Innahu may yusrik billahi faqad harramallahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Katotohanan, ang sinuman ang magtalaga ng mga katambal sa Allah ay pagbabawal sa kanya ng Allah ang paraiso, at ang apoy ang kanyang magiging tahanan, at para sa mga dhalimun ay walang mga tagapagtanggol. Kapatid sa pananampalataya, pakatandaan ng mabuti. Dahilan po sa pamahiin. Ito ang pinaka-core na leksyon ng share sa New Year. Pamahiin. Superstition. Yung isang bagay, nilagyan mo ng power. Yung anting-anting, nilagyan mo ng power. Yung pagkain, nilagyan mo ng power. Ipinantay mo sa Allah. Pamahiin. Dahilan sa pamahiin, marami pa rin ang Muslim na naniniwala sa pamahiin. Dahilan sa pamahiin, hindi marami, kundi karamihan sa mga Muslim nakakagawa ng syirk. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi na karamihan sa mga nananampalataya sa Allah, karamihan sa mga nananalig sa Allah, karamihan sa mga naniniwala sa la ilaha illallah, nakakagawa ng syirk. Basa. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum musyrikun. At karamihan sa kanila na naniniwala sa Allah ay mga nakakagawa ng syirk. Kaya sino man ang may pamahiin sa atin, itapon mo na yung pamahiin mo. Baka diyan ka mamatay. Diyan ka abutan ng kamatayan. Kung kaya lang natin iwasan ang mga kapahamakan, mayroon ba bang hihigit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siya ang pinakadabe sa lahat ng nilalang. Pero hindi niya naiwasan ang mga kalamidad, hindi niya naiwasan ang mga kapahamakan. Siya mismo sinabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, naka-address kay Muhammad itong aya na ito, na hindi mo kayang iwasan ang anubang itinakda ng Allah. Hindi kayang baguhin ng pagkain, hindi kayang baguhin ng bilog-bilog. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. Sabihin mo Muhammad, naka-address kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itong ayah. Sabihin mo Muhammad, wala akong kapangyarihan na akain ang kabutihan sa aking sarili, ni iwaksi ang kasamaan, kundi ay sa kalooban lamang ng Allah. Kung ano lang itinakda ng Allah, hindi kayang baguhin ng bilog-bilog. Masasarap na pagkain na pinaniniwala ng mga Muslim ngayon. Dagdag pa na aya, kung nalalaman ko lamang ang hindi nakikita, ay pinarami ko na sana ang mabuti, at wala sanang masama ang nakapagsalang sa akin. Pangatlo na syirk, ito ang pinakamabigat na syirk sa New Year celebration. Makinig kayo mabuti. Sino man sa inyo ang maghahanda ng masasarap na pagkain na isasalubong sa New Year, makinig kayo mabuti. Pangatlong syirk, syirk sa pag-aalay, offering, handog. Yung share sa Christmas, handog kay Jesus. Pagkain, Noche Buena, handog kay Jesus sa kanyang pagiging Diyos kuno, sa kanyang pagiging anak raw ng Allah. Natalakay na natin yan nakaraang Christmas. Sa New Year, handog kanino? Kapag naghanda kayo ng masasarap na pagkain at inihanda sa gabi, at bubuklatin ninyo pagputok ng 12 midnight, kasabay ng pagpasok ng unang segundo ng bagong taon, kanino ninyo iniaalay ang pagkain? Hindi kay Jesus. Kanino? Kay Janus. Ang salitang January nagmula sa salitang Janus. Sino si Janus?
Siya ang Diyos-Diyusan ng mga paganong Romano na dalawa ang mukha. Isang mukha nakaharap sa inaharap, isang mukha nakaharap sa tinilikdan. Janus kung tawagin. At ang kanilang pagkain, alay kay Janus. Anumang inihanda mo na masasarap na pagkain, pagpasok ng hating gabi, na iaalay mo kay Janus, lahat ng pagkain na iyan ng mga halal, automatic po nagiging haram. Dahil ang pag-aalay sa mga Diyos-Diyusan, pag-alay sa engkanto, pag-alay sa santo, pag-alay sa puntod, pag-alay sa nunok, pag-alay sa mga kung ano-ano mga nilalang, ito po ay Syirkul Akbar. At anumang pagkain na inialay ninyo, iyan po ay hindi niyo pwedeng kainin bilang katibayan. Anumang inialay sa Diyos-Diyusan, ang kanyang pagiging haram, kahanay ng baboy, karning baboy na nabanggit sa Quran. So anumang inialay, wala kang kamalay-malay na ang inihahanda niyong pagkain ay alay kay Janus, at anumang inialay sa mga Diyos-Diyusan, ito po ay Syirkul Akbar na haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, at ang anumang kinatay bilang alay sa iba bukod sa Allah. Anumang kinatay na hayop na inialay sa Diyos-Diyusan, ito po ay haram. Bro, hindi naman kinakatay yung gulay, hindi naman kinakatay yung prutas. Kahit na anong pagkain o hindi pagkain na inialay sa Diyos-Diyusan ay haram. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, at ang alinman, ibig sabihin na alinman kahit ano, at ang alinman na inialay sa iba bukod sa Allah, ito po ay Syirkul Akbar. Ngayon, ito ang pakaingatan ninyo mga kapatid. Darating ang New Year. Itong pakaingatan ninyo mabuti. Baka ikaw ay makagawa ng Syirkul Akbar. Lahat ng naipon mong kabutihan sa buong buhay mo, lahat ng mga gawaing pagsamba, mga gawaing ibada, mga amal na kabutihan, ang iyong zakat, ang iyong sadaka, ang iyong sambayang, ang iyong tahajjud, ang iyong obra, ang iyong hajj, ang iyong fasting, kung ikaw nagjihad, ang iyong jihad, lahat at lahat ng nagawa mo na kabutihan sa buong buhay mo, one time ka lang gumawa ng Syirkul Akbar, burado lahat. Baka isang gabi lang. Ilang taon ka na ba ngayon? 40, 50, 60, 70, 80. Tumanda ka na sa pag-iipon ng mga good deeds. Ang dami-dami mo nang naipon na good deeds, mga gawaing ibada, isang iglap lang. Dahil sa Syirkul Akbar na nagawa mo sa New Year, isang iglap lang, burado lahat kapatid. Katibayan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ngunit kung binigyan nila ng mga katambal ang pagsamba sa Allah, ang lahat ng kanilang kinagawiang gawin ay magiging walang saysay sa kanila. So iyan ang pakaingatan nating mabuti sa New Year. At ito pa naman ang pinakamaraming Muslim na gumagawa. Numero 4, last na lang, na shirk sa New Year. Paputok, lebentador. Bakit sila nagpapaputok? Bakit sila gumagasto? Milyones, isang gabi lang. Alam ba ninyo kung magkano ang papuputokin sa Metro Manila? Milyones. Mga Muslim lang sa Metro Manila, ilang milyon ang papuputokin ninyo. Bakit nila ginagawa? Bakit nila sinusunog ang kanilang pera? Dahil naniniwala sila na ang paputok pampalayas ng malas, pampalayas ng demonyo, pampaakay ng swerte, pampaakay ng kasaganaan. At ganoon ka Muslim, naniwala ka, nangumpra ka ng paputok, namili ka ng paputok, pinaputok mo ng 12 midnight dahil nananampalataya ka, nananalig ka, naniniwala ka na ang mga paputok ay pampalayas ng malas. Pinagpantay mo ang power ng paputok sa power ng Allah. Kapatid, sa pananampalataya, sa Islam walang malas, walang swerte. Kung ikaw ay mahirap, hindi yan malas.
Ang tawag riyan pagsubok. Kung ikaw ay mayaman, hindi yan swerte. Ang tawag riyan pagsubok. Susubukan ka ng kahirapan, susubukan ka ng kalamidad, susubukan ka ng sakuna para tingnan kung ikaw ba ay manunumbaling sa iyong Panginoon. Susubukan ka ng kayamanan, susubukan ka ng karangyaan para tingnan kung ikaw ba hindi ka makakalimot sa iyong Panginoon. Basa! وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. At sila ay aming sinubukan ng mga mabubuti. Ano ba yung mga mabubuti? Kayamanan, karangyaan, malaking sweldo, mga mansyon. At ng mga masasama. Ano yung mga masasama? Sakuna, kalamidad, kung ano-anong kapamakan. Upang sakali sila ay magsibalik. Balik saan? Sa pagsunod, pagpapasakop sa Allah. Kaya kapatid sa pananampalataya, kailanman hindi mo mapapalayas ang malas ng paputok. Anong pinalalayas mo? Pera mo. Pera mo ang sinusunog mo. Walang kaibahan ng sindihan mo yung paputok at saka yung pera mo mismo sindihan mo. Pareho lang, pagwawaldas. Kung sakali na ikaw ay magpapaputok, bakit hindi mo dalhin yung pera dito sa masjid? Golden Mosque. Kausapin mo mga imam, kausapin mo admin. Admin, anong kailangan dito? Ito, papuputukin ko sana mamayang gabi. Ibigay ko na lang na sadaka. May gantimpala ka, 100% may gantimpala ka. Ngunit, pag ibinili mo ng paputok, tiyak na tiyak may tupok ka sa apoy. Bakit? Hindi lang pag-aaksaya. Ang pag-aaksaya, bili ka rito, bili ka ron, bili ka ng mga walang kwenta. Ito sinusunog mong pera mo. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa aksayador? وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. At ibigay sa kamag-anak ang kanyang karapatan at ganoon din sa mahihirap at sa mandalakbay. Ngunit huwag aksayahin ang inyong yaman sa gawi ng gastador. Bakit huwag mong gayahin ng gastador? Ito kasi ang gawin ng mga sayatin, plural ng saitan. Innal mubaddirina kanu ikhwana sayatini wa kana saytanu lirabbih kafura. Katotohanan, ang mga gastador ay kapatid ng mga sayatin at si Saitan kailanman ay walang utang na loob. Kapatid sa pananampalataya, ikaw na nagpaplano mangumpra ng paputok, pang negosyo, at ikaw na nagbabalak bumili ng paputok, papuputukin, pareho kayo sa kasalanan. Kaya sino man ang nagbabalak mangumpra ng paputok na ininegosyo, tandaan ninyo, haram na negosyo ang paputok. At kapag nangumpra ka at kumita ka ng limpak-limpak na salapi mula sa haram at ibinili mo ng pagkain, isang subo lang na haram, 40 days, 40 nights, kahit mangitim ang noo mo sa kasusudyo, hindi tatanggapin ng Allah. Narinig mo? Kaya mga kapatid sa pananampalataya, huwag kayong mabuyo ng mga kufar at mga musyrikon ng kanilang pamahiin. Iwasan mo ang kanilang pamahiin. Pakaingatan mong mabuti ang iyong mga ibada, mga gawaing sambayang. Baka mabura isang gabi dahilan sa gawaing pamahiin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ulitin natin.
ang pinaka-core, pinaka-buod ng shirk sa New Year ay pamahiin. Superstition. At ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pamahiin? 3 beses niya sinabi para diinan ang bigat ng kanyang sinabi. 3 beses sinabi niya, at-tiyaratu syirk, ang pamahiin ay syirk, ang pamahiin ay syirk, ang pamahiin ay syirk. Bakit syirk? Kasi ipinantay mo yung bilog-bilog sa kapangyarihan ng Allah. Ipinantay mo yung pansit sa kapangyarihan ng Allah. Ipinantay mo yung paputok sa kapangyarihan ng Allah. Ipinantay mo yung hatsing sa power ng Allah. Ipinantay mo yung butiki sa kapangyarihan ng Allah. Ito pumasok ang syirk. Kung gusto natin bilang Muslim na tutuhanan na gusto makaligtas sa apoy, iwasan natin ang mga shirk ng New Year. Matulog kayong maaga, maghapunan kayong maaga, matulog kayo, huwag kayong sumali, huwag kayong magbilog-bilog, huwag kayong maghanda ng mga pagkain sa ating gabi, huwag kayong mag-alay kay Janus, at huwag kayong magpaputok, huwag kayong sumali. Decision mo yan, buhay mo yan, mamili ka. Isang gabi na mapapahamak ang lahat ng pinaghirapan mong kabutihan, o ang mga pinaghirapan mong ibadah maging kasama mo sa araw ng paghuhukom. Buhay mo yan, nakataya riyan ang